Ang bawat bata sa bahay ampunan umaasa na mayroong kukup-kup na matatawag nilang bagong pamilya. Pero hanggang kailan nga ba sila aasa? Ulila, inabuso at pinabayaan. Ganito ang madalas na rason kung bakit nasa isang bahay ampunan ang isang bata. Pero ang kanilang bangungot hindi natatapos sa pagpasok nila rito. Ang kalungkutan at kagustuhang mapili at makaalis ang bumabagabag sa kanila. Ayon sa Philippines Orphanage Foundation, nasa 2 milyon ang bilang ng orphan sa bansa. Ilan sa mga rason sa pagtaas ng bilang ng ulila ay ang natural disaster tulad ng bagyo at lindol, teenage pregnancy, lack of education at kahirapan. At mula taong 2014 to 2018, nasa 139 lang ang average na bilang ng batang naaampon kada taon. Sa datos naman ng US Department para sa taong 2009 to 2015, nasa 1,350 ang Filipino orphans adopted by Americans. The number one issue is difficulty in regards to the financial requirements in adoption. Magagastos sila ng 200,000-300,000 para sa buong proseso. Para sa maraming Pilipino, malaking usapan yan. Sa panahon na yun, talagang lumalim yung kahirapan ng mga tao. Isa rin kasi sa requirement ng pag-aampon, dapat kaya mong buhayin ng bata. Gayunpaman, hinihikayat pa rin ni Pastor Jeremy ang mga pamilyang interesadong mag-adopt, lalo na raw sa mag-asawang hirap magkasupling. Matatandaan noong Enero ngayong taon na isabatas ang Republic Act 11642 kung saan mas pinadali ang proseso ng adoption. Kaya inaasahang mas dadami ang mahihikayat na mag-ampon ng legal. Hindi biro ang pinagdaanan ng mga orphans, kaya munting hiling nila mabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng pamilyang handang magbigay ng pagmamahal at kalinga. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita.